Mabuhay mga Malaya at welcome sa Mapayapang Diwa. Ako nga pala si Batara. So ngayon ay magkakaroon tayo ng pick a reading or pick a gabaybayin / card reading sa 12 months na paglalakbay sa inyong spiritual na buhay. So hihingi tayo ng gabay. So anything na mga insights about the spiritual life. 12 months cycle ito. So, ang gagawin nyo lang, ipipili kayo ng isang set 1, set 2, or set 3. So, ito na yung marking natin. Meron tayong set 1, set 2, and set 3. 1, ito, 2, and 3. So, 1, 2, and 3. So, pili lamang kayo dito kapag nakapili ka na ng set mo. Isa lang ha, isang set lang. Either 1, set 2, set 3. Pumunta ka sa may sa may description area or sa may comment section. Doon ko ilalagay yung timestamp ng iyong mapipiling set. Set 1, set 2, or set 3. Now, kung ready ka na at nakapili ka na ng set mo, simulan na natin ang reading. Simulan natin sa gabaybayin. Okay. So dito magkakaroon ka ng gandang pagkakataon ngayon na matuto. So I'm seeing dito na mayroon kang travel or mayroon kang pupuntahan na lugar kung saan may spiritual growth doon or mayroon kang spiritual mission. So maaaring learning ito, maaaring pagkakataong matuto sa isang tao na babiyahiin mo ang isang lugar. So kung may opportunity ka to travel para mag-participate sa isang bagay, sa isang spiritual activities or anything na may kinalaman sa spirituality, kung may pagkakataon ka, huwag mong hihindian hanggat maaari. Kung confident ka naman sa mga pagbiyahe-biyahe, then go ahead lang. Basta may kinalaman sa travel, more travel ngayon because of a spiritual journey, literal na spiritual journey. Maaring maglakbay ka sa kalikasan, more connection sa nature, yun yung pinapakita ng mga gabaybayin. So, tingnan pa natin yung ibang insight. Ito naman, combination ng card at gabaybayin. Structure at ina. Okay. Mayroon kang ma-experience na kung saan huhubugin ka talaga ng taong ito at talagang masasabi natin na mabubuo ka in terms of pagiging matibay mo sa direction mo sa spiritual journey mo. So, structure and ina, mas i-treasure mo ang spirituality mo ngayong taon na ito at mas magiging malinaw na para sa iyo yung journey mo. Patience, ayan. At saka sarili. Ayan. So, dito din, sinasabi na dapat mas maging mahinahon ka, huwag kang magmadali. Dahil bibigyan ka naman ng gabay ngayong taon na ito. However, sabi dito, kailangan habaan mo ang pasensya mo. Huwag mong questionin yung journey mo, bakit ang tagal. Instead, questionin mo yung sarili mo, bakit hindi ka kumikilos. So, you have to make sure na mayroon kang routine, mayroon kang activities, ganyan. Next naman, support. Ayan, at saka alam or knowledge. Mas maraming opportunity. Ito kasi alam, knowledge and wisdom. Ito naman support. So, kung may mga pagkakataon ka na mag-join sa mga group organization, sumali ka. Kasi ngayong taon na ito, maraming mga influence, external influence or outside influence na maaaring ibigay sa iyo yung universe. Now, hindi lahat ng mga influence na nasa paligid natin ay magaganda. So, syempre, mag-ingat ka lang din na baka may makuha kang hindi magandang impluwensya, pero part din kasi yun ng grand design ng journey mo, na ma-experience mo yung mga both negative and positive. Basta if mayroong organization or pagkakataon ka to learn from set of people or a person or whoever man yan, gawin mo. Anyway, bibigay naman sa'yo ng universe yung tao na yun or yung organization na yun sa'yo this year. So if you're looking for a group or a person na maaaring makatulong sa'yo, this year, ibibigay sa'yo yun ng universe. Kaya, mag-antay ka, huwag ka masyadong magmadali. So, sabi nga dito, patience, okay? Huwag mo masyadong madaliin ang sarili mo. Do your best sa routine. Huwag kang
parang atat na hanapin yung organization or tao na ito, kusang darating ito, basta maging active ka sa personal routine mo. Okay? Next. Ayan, influence. Possible na marami kang makilala talaga ngayon ng mga taong ma-impluwensya pagdating sa spiritual practice na makakatulong talaga sa iyong journey ngayong taon. Okay? So, yun lang mga mapayapang set 1. Tama ba set 1? No? Okay, mga set 1. Maraming salamat sa pakikinig at mabuhay kayong lahat. Paalam sa ngayon. Ayan. Ang gabay-bayin ninyo ngayon sa iyong spiritual journey ay wow, punong-puno kayo ng freedom this year in terms of spiritual journey. So, ang daming marami kang pagkakataon na magkaroon ng connection sa iyong spiritual journey. Pinapakita rin dito na mayroon ka magiging spiritual body or may makikilala kang isang tao ngayon na magiging partner mo or sabihin natin magiging close mo sa journey. So, halos parehas lang din kayo na naglalakbay din at nagdi-discover pa sa spiritual journey. Pero I'm seeing dito na mayroon kang mga makikilala na magiging attached ka or mas magiging magbabond kayo na may kinalaman sa spiritual journey. So, new friend na may kinalaman sa spirituality din. Tapos, pinapakita rin dito na yung buong taon or yung buong cycle mo ay very strong ang pull o yung connection talaga sa spiritual journey. So, ang kailangan mo lang pakaingatan ay hindi masyadong magpadala sa mga taong ma-impluwensya na alam mo namang hindi ganun ka-positive. Marami kasing mga ganun sa paligid, diba? Sabihin natin na spiritual person siya pero alam mong may toxic or negative vibration siya, iwas ka na lang doon. Pero liban doon mayroon kasing ang tao na makikilala ka naman na magiging close mo, kaya parang panalo ka pa rin sa part na may makikilala ka kasing someone na makakatulong or makakasangga mo sa iyong journey. Also, pinapakita rin dito na meron kang mga bagay na makaklarify this time. Mga questions about your spirit guide, marami kang masasagot dyan. Yung mga questions about your connection sa spiritual friend or spirit guide, posibleng makita mo na yung mga magagandang signs and kasagutan. So, yung confusions mo about kung nandyan ba siya, nag-i-exist ba siya, ano yung message niya, paano mo siya nakakausap, paano mo siya makakausap, or mapapanaginipan mo ba siya, maraming mga tanong na yan, sa mga tanong na yan ang maaring masagot ngayong taon na ito. Kaya kung may pagkakataon kang i-honor ang mga guide mo, keep honoring them kasi malaki ang chance na mas mag-connect kayo this year. Kaya wag mo sayangin yung pagkakataon itong taon na ito dahil big impact or big start ito para sa yung spirit guide at sa'yo. Okay. Sa card mo naman, vulnerability at pag-ibig. Ayan. So, baka this year kasi ang tanging impluwensya na maaring makapagtanggal sa'yo ng attention na makapag-focus ka ay yung love life mo. So, whether you're single or in a relationship, kailangan i-balance mo kasi ang love life ang isa sa makakasira or isa sa hadlang sa personal evolution mo. Pwede naman tong maayos, pwede mo naman tong pakinabangan din ang love life mo na ma-inspire ka, pero pag alam mo na sa toxic situation, given na yan, hindi na, alam mo, marami nang nagsasabi nito sa mga reading kung saan-saan, unahin ang sarili, di ba? So, kung alam mo toxic, get out from that relationship dahil masisira din yung spiritual growth mo. Baka masyadong toxic yung partner mo. Kung single ka man, huwag mo na din masyadong pagkaabalahan pa na naisiksik ang sarili mo sa isang tao na or hanapin ang isang tao para sa'yo. Hayaan mo lang munang mag-flow ang love life mo kasi hindi ka pababayaan ng universe for that. Kasi kung mag-grow ka spiritually, definitely mas mauunawaan mo ang energy ng pag-ibig or energy ng relationship. Okay? So, you have to be careful pagdating sa pag-ibig kasi ito ang maaaring maging hadlang mo sa spiritual growth mo. Pwede siya maging inspiration pero malaki ang chance na maging hadlang siya kung magmamaang-maangan ka or magbubulag-bulagan ka sa sitwasyon mo or maging over ka
sa pagraramdam ng mga problems about love life. Yan. So, be careful kung gusto mong mag-grow in terms of spiritual life. So, di ba nabanggit natin dito yung mga possible weakness? Dito naman, sobrang ganda ng card ito. Usbong kasi tsaka stillness. Merong napaka-solid na source of knowledge this year. Solid na solid siya. Ibig sabihin talagang matututo ka ngayong taon na to. Meron kang matututunan ngayong taon na to compare last year. Yung knowledge, yung mga resources mo, kung saan mo siya pwedeng makuha, kung nahihirapan ka before, this time, mas magiging open na ito sa life mo. Kaya i-enjoy mo ito pag may yung mga questions na hindi mo nasasagot before, magsisimula talaga ngayon na masagot ito or ma-unlock yung mga positive answers or answer whatever the question meron ka sa yung spiritual journey. So, very much full of answers ang taong ito para sa iyong spiritual journey. Kaya, huwag mo sayangin ng dahil lang sa drama sa love life, baka masira pa. Ma-focus ka masyado sa love life. Sometimes, baka super positive ng love life, makalimutan ang spiritual life. Ganun nangyayari minsan sa iba. Because there's so much connected sa love, there's so much happy in terms of love or love life, like may jowa, nawala na yung spirituality nila. Pero nung single sila or nagkaroon sila ng breakup or nagkaroon siya ng hiwalayan, sobrang na-attach siya sa spirituality. May mga ganung tao. So, sana this time, kung may positive love life ka man, huwag mong pabayaan ang iyong growth spiritually kasi sobrang may strong influence ang taon na ito or 12-month cycle mo. Whether you're having a good or positive or negative love life, i-balance mo siya. Sayang yung pagkakataon mo this time. Accomplishments, o diba? Ngayon, accomplishment, ito ay accomplishment nga nagre-represent ito sa ngayon or nga nabaybayin. And then, syempre, yung accomplishment card. Napakaganda. So, mag-end talaga ang taon na ito na marami kang ma-achieve. Ang taon na ito para sa'yo, in terms of spiritual growth, ay masasabi nating successful. No? Balikan lang natin to. Ito lang yung isa sa hadlang eh. So, you have to be careful. Pero, ang kabuuan, ang dami mong ma-accomplish. Ang dami mong mga bagay na masasabi mong nalagpasan mo or malalagpasan mo na. Yung mga stages before na hindi mo pa nalalagpasan, this year malalagpasan mo na. Yung mga knowledge before na medyo inconsistent ka o yung mga knowledge before na hindi ka masyadong confident, alam mo yon, this year mas magiging confident ka na dito at mas magiging meron ka ng direction. Okay, compare nung mga nakaraang taon, magsisimula na. Pero, huwag din tayo masyadong maging overconfident ha, kasi alam naman natin, ang pagiging overconfident ay maaaring makapag-lead sa hindi magandang sitwasyon din yan. Pero the good thing about your card ay talagang marami kang mapapala in terms of spiritual journey this year. Water at tagumpay. Ayan. So, ito ang ito naman ay ang water. Tagumpay at water. So, dito, nakikita ko yung dalawa lang nakikita ko agad eh. It's your healing ability or your intuition is mag-grow talaga siya ng sobra this time. May something sa taon na ito na hahatakin ang intuition mo or hahatakin yung healing ability mo or healing skills mo. Mas mag-focus ka sa healing and mas mag-focus ka sa form ng intuition or ng healing related na mga spiritual activities this time, be it healing for yourself or for other people, whatever, basta may kinalaman sa healing energy at intuitive or intuition or healing energy. Diyan ka mas mag-focus this time. Okay? So yun lang mga malayang set 2 at sana na-enjoy nyo ang inyong reading and good luck sa inyong journey. Paalam sa ngayon. So, gabay-bayan ipakita ang mga spiritual journey na mayroon ka. Set 3. Okay. So, sabi dito, yung pinaka-strongest or yung peak part ng iyong spiritual life ngayong taon na to ay sa second half. So yung first half ng taon na ito, pag sinabing first half, ito yung mula ngayong January, February, March, April, May, June. Itong taon na ito ay preparation time. Pagdating ng July pataas,
mas malawak na activities ang nag-aabang sa'yo in terms of spirituality. Nasa process ka ngayon ng transformation. So, nasa transition stage ka. Maaaring nakakaranas ka ngayon ng mga confusions or frustrations pagdating sa spirituality mo. Pero huwag ka mag-alala kasi ang sinasabi ng Gabaybayin, part ito ng grand design mo. Maaaring makaranas ka ng maraming questions ngayon, maaaring frustrated ka ngayon sa spiritual journey mo. Pero try mong i-reset yung system mo, yung personal system mo na you'll be fine, mag-grow ka din, magiging okay ka din. So, yan ang gawin mong affirmation this first part of the year. Ang kinagandahan nito kasi since nga yung first half ng taon na to ang magiging parang transition stage mo, marami kang learnings na matututunan, marami kang mga knowledge na matututunan, or marami kang makukuhang information sa mga panahon na to na madadissect mo talaga, or yung mahihimay-himay mo siya. First half, dito ka magkakaroon ng time para tanggalin yung mga hindi mo gusto, changes ng belief, changes ng mga idea sa spirituality, dito ka mahuhubog. Now, when I say tanggal-tanggal, yes, may mga pagbabago talaga sa mga beliefs natin the more na nag-evolve tayo kasi mas nagkakaroon tayo ng attachment at personal attachment sa ating journey. So, okay lang yun. Huwag ka mag-alala kung feeling mo merong changes sa iyong spiritual understanding because part yan ng spiritual growth. So, huwag mong i-avoid yun. If you feel like hindi mo na kailangan ng ganitong set ng part ng iyong practice, then don't be afraid na i-let go yung part na yun or mag-replace ka nito, lalo't sa first part ng 2024 or ng first part ng taong ito or 12 months cycle. So, wag ka masyadong magpigil. If you want to let go of that, then go ahead. Now, maraming mga sitwasyon dito na pinapakita na mga urong-sulong na mga desisyon kung gagawin mo ba to, ipupush through mo ba o ipupush mo ba yung gantong plano mo sa spirituality. Okay lang din yan, so wag ka na masyadong ma-frustrate. Gawin mo lang kung ano yung gusto mo in terms of spiritual activities, growth, and what type of intention ang gusto mo. Kasi anumang failure na maganap ngayong first half ay magsisilbi siyang foundation mo ng second half. So, I don't think na failure talaga siyang maituturing. Sabihin na natin na lesson rather than a failure. Ito yung magiging foundation. Nagbibuild ka ng foundation ngayong first half. And then, pagdating ng second half of the year, sobrang magiging stronger ka naman. Bawing-bawi ka naman ng second half of the year. So, nasa tamang transition ka. Maganda yan kaysa magsimula ka ng mataas and then bigla kang matutupok. So, at least sa part mo ngayon, magsisimula kang nasa tamang level, mag-evolve, may konting frustration and all, hanggang sa maging maayos. So, that's a good cycle. Then, sa card naman tayo, release and then daloy. So, ayan, almost the same lang din siya sa sinabi dito. If tingin mong meron ka ng hindi kailangan, tingin mong alam mong hindi mo na kailangan, wag mo nang wait lang, madilim. Wag mo nang ipagpilitan. Bitawan mo na, wag mo nang intindihin, wag ka ma-pressure kasi baka in the future ma-appreciate mo din ulit ito. Let's say you're practicing card reading, na-frustrate ka, hindi ka naman marunong sa card reading pa, feeling mo hindi mo kakayanin yung ginagawa ng iba. So, sobrang frustration mo, parang nai-stress ka na. Let go of that. Relax muna. Ibitawan mo muna yan, and then time will come, sa experience mo, makakahawa ka din or mahahatakin ka rin ng iyong sarili to practice card reading. Kung feeling mo ilang taong ka na nagpa-practice at parang hindi mo na nagagawa ng tama, it's either itabi mo siya or continue doing it, pero wag ka na masyadong mag-dream muna na magiging perfect na ako nito. Just enjoy the process. Wag ka magmadali. So, again, kung may mga kailangang bitawan, including mga tao na bad influence sa spiritual journey mo, bitawan mo na this year. Matuto kang bumitaw. Okay? Matuto kang mag-let go. Okay lang yan. Sa spiritual journey, kailangan talaga nating magtanggal ng mga iba't ibang influences as we parang go further. Kasi nga, marami tayong natututunan. Marami tayong na-achieve na bagong knowledge or experiences. Kaya it's okay to let go sa mga old influences or things na alam natin na natutunan tayo noon. Kasi ako, technically madami akong mga nilet go na rin sa life ko because of my spiritual journey at hindi ko pinagsisisihan yun. Kaya napaka-attach ko din sa advice na ito dahil
alam ko nag-work siya sa akin before at sa iba ko pang kakilala. Hindi ko sinasabing mag-work din para sa inyo to, pero yun ang ina-advise kasi ng card. So definitely may something about why ito ang napili mo. Na you have to learn to let go kung may dapat kang i-let go. Okay? In terms of spirituality ha, alam mo yung nakaka-influence sa'yo na hindi maganda, let go of it. Or hindi mo talaga kailangan, pampadagdag lang. And then relationship, and then wakas. Ayan. So, di ba dito meron pinapakitang i-let go mo na. Dito naman relationship tsaka wakas. Ito specific ito sa isang relasyon mo sa isang tao or group. Kung sa tingin mo, hindi mo kailangan yung tao na yon or hindi mo kailangan yung group na yon, feeling mo na nada-down ka lang sa feeling mo hindi ka nag-belong doon, wag mo na isik sarili mo. If you're making a decision, if you're thinking na kailangan ko na bang iwasan to, kailangan ko na bang umalis sa organization na to, if you're thinking about that, ibig sabihin talaga meron kang hindi magandang nararanasan. So, it's okay to let go. Remember, balikan natin, it's okay to let go. So, pwede kang umalis. Hindi mo kailangan silang awayin or magkaroon kayo ng negative relationship. Explain mo lang ng tama sa kanila and eventually, makakamit ka rin naman ng mga taong maring makatulong din sa'yo na iba. Ganun lang din ang may advice ko na sa spiritual journey natin, posibleng may mga darating na tao at pwedeng mawawala or mawala. So, just trust the process, kumbaga. Ayan, distraction. At saka para sa yakap. Okay. Yung pinaka nakikita ko lang na distraction sa'yo dito ngayong taon na to, sa sobrang dami ng influence na possible evolution mo, ay parang gusto mo i-take lahat. Yun ang hindi maganda. Kasi sabi ko nga, ang daming mga possible na merong malilit go, merong kang mawawala, merong marirelease, and then marami ding mga possible new opportunity na matuto ka at mga taong makikilala. Huwag naman tanggap ng tanggap kasi sa sobrang dami ng mga possible influences ngayong taon, especially mga bandang simula yan ng mga April, May to second half, marami kang makukuhang new inspiration, makikilalang mga tao. Baka sa sobrang dami mong gustong gawin, inaccept mo ng inaccept hanggang sa naging master of none ka. Sabihin na natin na maraming magagandang influences pero hindi nangangahulugan na yakapin mo lahat yon. I-embrace mo yung alam mong need mo sa ngayon. Now, park yung mga ibang bagay na kailangan mong i-park. Kung tingin mo hindi mo kailangan ngayon, wag kang maging bakaw or wag kang masyadong maging masiba. Kumbaga, one step at a time. Okay? Yun kasi ang distraction mo. Main distraction mo ngayon yung sobrang maaari kang maging hayok sa pag-accept ng chance. Okay? May mga sinabi ako kanina na tanggapin mo to, ganyan, go, whatever, but know your limitation. Huwag mo din i-over. Kasi madidistract ka. Magkakaroon ka ng distraction kapag sobrang inaccept mo lahat ng chance. Halimbawa, nag-aral ka ng card reading, nag-aral ka ng meditation, nag-aral ka ng ganito, pinagsabay-sabay mo siya na hindi mo pa nga alam kung paano mag-work sa gantong part, nag-advance ka na or whatsoever. Alam mo, hindi ko naman din masasabi kung anong part ang dapat mong unahin or wag mong pagsabayin to. Baka kasi maaring mag-work din na magsabay-sabay. However, i-make sure mo na alam mo yung limitation. Huwag mong i-overload yung sarili mo. Kumbaga, kumuha ka ng mga units ng tama lang. Nang pasok lang doon sa kakayahan mo, sa oras mo, at sa kakayahan, kapasidad mo para maging proper yung transition mo. Remember, yung transition ay maganda. Okay? Kailangan mo lang mas maging proper ka sa pagtanggap ng evolution. Huwag masyadong sugapa. Okay? Alam at saka epiphany. So, dito, ang card naman na ito ay nagpapakita ito ng napakalawak na knowledge. For some reason, panay knowledge, baka maging active ka talaga ngayon sa actual learning. So, baka marami ka talagang may encounter na teachings mula sa ibang tao, sa mga makikilala mong mga tao. So, punong-puno ng learning ngayon. At yung learning na ito, hindi to basta-basta learning lang ha. Puno din ng wisdom ang taon na ito. Hindi lang siya basta knowledge, but also wisdom.
Now, kailangan para ma-achieve ito, kailangan mong huminahon. Mag-relax ka lang sa journey mo kasi may napakagandang grand design ang taon na ito or 12-month cycle na ito para sa'yo. Kaya i-enjoy mo siya, relax lang. So, napakaganda ng ipinapakita nung mga cards mo. Okay? So, yun lang mga malayang set 3. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na video. Paalam sa ngayon. Bye!